Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today is my first vlog. I've been an artist for many years. Matagal kong hinangad at inaasam-asam na makapag-share ng aking nalalaman sa mas maraming mga kababayan natin na nais matuto o nag-i-start na magkaroon ng interest sa pag-drawing o pag-paint. That's why ginawa ko tong channel na to na umaasa ako. Sana po makatulong po ito sa inyo. Lalo na po sa mga nag-i-start pa lang na magkaroon ng interest sa pagguhit. At ngayong araw na to, samahan nyo ako. I-discuss ko yung mga basics, no, na kailangan o paano ba magsimula sa pagguhit. Sa ating vlog na to, i-discuss ko sa inyo ano yung mga materials na kailangan natin. At sa vlog na to, asahan natin na hindi ko lang kayo tuturuan ng materials. Tuturuan ko rin kayo paano to gamitin, saan to ginagamit. At syempre, darating ang panahon sa mga susunod na vlog natin, ituturo, i-demo natin yung mga kinakailangan ninyong matutunan. So, ngayong araw na to, bear with me as I share to you the basics of drawing. So, let's go! Ang unang-una ko pong isi-share sa inyo ay kung ano yung mga basic na materials na kinakailangan natin sa pagdodrawing. So, matututunan natin sa vlog na to yung mga ano nga ba ang dapat gamitin, mga papel na dapat gamitin, paano natin to malalaman na ito ay gaano kakapal ang dapat gamitin, gaano kalaki. Pangalawa ay yung mga klase ng pencils na ginagamit natin, ano bang pagkakaiba ng pangsulat na lapis at graphite pencils na sinasabi nila na usually yun ang ginagamit ng pan-drawing. Pangatlo ay yung mga klase ng erasers, no? At pang-apat, syempre, yung tinatawag natin, bakit mas mahaba ang lead na dapat nakalabas sa graphite kaysa sa panulat, no? So, bakit mas mahaba ang tasa ng lead ng graphite kaysa sa regular na lapis na panulat. So, guys, ito ang unang-una nating pag-aaralan ngayong vlog na ito. The first thing that you need is a drawing board. Kagaya nito, iba-iba ang klase ng drawing board. May nabibili sa National Bookstore na may foam siya. Ito naman ay plywood lang. Mas madaling hanapin at gawin. So, bakit kailangan natin ng drawing board? Mahalagang drawing board sapagkat dito natin ididikit yung ating papel na gagamitin pang drawing. So, kung magdo-drawing kayo at nakatayo, kinakailangan ninyo either idikit ninyo ito sa pamamagitan ng masking tape kagaya nito, dito lang sa dulo-dulo. Yan, sa mga dulo niya. Yan. Pwedeng dalawa lang. Ngayon, kung nakita ninyo na medyo gagalaw-galaw, ayan, dulo-dulo lang, yung sapat lang para hindi siya mahulog. Okay? Ayan, pwede na kayo mag-drawing. Or kung wala naman kayo masking tape, no? At meron kayong maliliit na clip, pwede rin naman. Kaya lang minsan kasi, ang clip ay na bumabakat yan. Ganyan. So, pwede na kayong mag-drawing. So, kailangan natin ng drawing board. Ito ay madadala nyo kahit nasaan kayo. No? Pwede mas maliit. Depende sa size na gusto ninyo. So, pangalawa na kailangan natin ay, syempre, yun nga, kailangan natin ng mga sketch pads or sketchbooks. Ito ang kauna-unahan kong sketchbook noon. Way back 2016. Nung ito ay aking nabili
no? Iba't iba. Ganyan. Kung ano-ano. Ayan. Yan yung mga pinagpraktisan ko noon. Iba't iba ang sizes ng sketchbook o sketchpads. Pero ito ang isa sa ideal size. Meron din ng tinatawag namin na maliit lang, no? Itong mga drawing paper na ganito, yung maliliit. Ito yung napaka-handy na pwede mong dalhin kahit saan. Kung may makita ka subject na pwedeng iguhit, ay pwede ka agad-agad. O pang practice, pwede ito, no? O pang sulat, pwede rin. Sa mga exercises natin, makikita ninyo, napakahalaga nito. Ito din ay product ng Canson Sketchpad. Ito ay 9 by 12 inches. Usually, ito kasi ang size ng mga yan. At mapapansin ninyo, may nakalagay 90 GSM. Nang ibig sabihin niyan ay yung kapal ng papel niya. So, ang advantage nito, ang kaibahan nito sa ordinary, hindi kasi ito isang ordinaryo lang eh. Ito, ang ordinary na, ito yung ordinary lang na sketch notebook o sketch pad. Tingnan niyo ang effect ha. Itong gamit ko ay graphite na 12B. No, malambot. So, tingnan niyo ang effect. Ito naman isa. Itong Canson. Ay mas madulas siya. No? Pang drawing talaga siya. Masarap siyang i-sketch. Masarap siyang sarap siyang guhitan. Ayan. So, ayan. So, ang tanong nyo siguro sa akin ay dapat ba 90 GSM lagi ang gamitin? Preference nyo yan. Meron pa dyan mas makapal, no? Mas makapal, kagaya nito. Ito ay product ng The Artist Craft Sketchbook. I think this is 100 GSM. Mas makapal ito. Maganda siyang, kahit magaan lang ninyo hagod yung lapis ninyo, ay maganda siyang pag-sketch. Masarap siyang guhitan. So, yan yung ano. So, iba't ibang klase ng sketchpad. Pero depende sa kung anong available, sa mas malapit sa inyo. Pero, kung wala po kayo talaga na pwedeng gamitin, pwede po yung Oslo paper. Maganda po siya pan-drawing. So, yan po ang mga iba't ibang sketchpad. Nasa preference na ninyo kung anong size ang gusto ninyong gamitin. Ngayon naman, i-share ko sa inyo anong mga bagay na lapis na po pwedeng gamitin sa pagdodrawing. Lahat naman ng klase ng lapis ay po pwede. Pero, ano bang kaibahan ng lapis na pan-drawing sa lapis na pansulat? Ang mga lapis na nabibili natin na pansulat, usually, nakategorize sila sa etch or hard. Ang hard kasi, nakadesign siya na mas madami yung carbon niya kaysa doon sa... Mas madami yung clay niya kaysa sa carbon, I mean. So, kaya kapag isusulat nyo ganyan, kagaya nito, ito ay, ewan ko anong klaseng lapis ito, pink, kay Elisha. So, ito, papansinin ninyo, ano siya, ganyan po, matigas. Matigas siya, actually. Matigas siya. Tapos, madaling matanggal. Okay. Ngayon, yung isa naman na madalas ginagamit namin ay graphite na tinatawag, no? Usually,
Ang graphite, ang characteristics ng graphite ay mas madami siyang carbon. Mas madulas siya at mas malalambot. So, ang graphite ay iba't iba ang lambot niya. Pag doon sa ito, kagaya nito, 2B, no? Ito ginagamit ko ay Faber-Castell na graphite. 2B yan. Usually, ang graphite ay kulay gray itong mga kategorya nito. Mula 2B, 4B, mas malambot. 6B, mas malambot, mas maitim. 8B, mas maitim na naman. 10B, 12B, at saka, 12B, 14B, ang pinakamalambot. So, tignan natin ang pagkakaiba nila. So, yan ang graphite. So, bakit ko sinishare itong mga graphite na ito? Ito po ang gagamitin natin sa pag-shade, no? Pagkadarating na tayo doon sa shading na topic o light and shadows. So, tignan natin paano ba ang 2B. Yan, medyo matigas. Yan. Depende sa pressure na i-apply natin. Then, eto naman, 4B. Medyo mas malambot. Ito ay 6B. Baka iniisip ninyo alin ang naiba. Ayan. So, ito naman ay hanap natin yung 8B. Ito, 8B. Noon, nakala namin 6B na ang pinakamalambot. May 8B. Then, 10B. Ayan, 10B. At ito naman ay 12B. B meaning black. Ito naman yung pinakamalambot sa kanilang lahat, which is 14B. Ayan. At kung gusto ninyo na mas maitim pa dyan, syempre charcoal na yon. So makita natin yung values, no? Kung iano natin, ayan. Kung mas matigas, mas gray ang ano niya, kulay niya. So pag palambot ng palambot, paitim ng paitim. Okay, that is graphite. So yung pansulat na lapis naman, pag ginanyan natin, pare-parehas yan. Pare-parehas ang kulay niyan. Ngayon, tignan natin. So pagka ginanyan ko, nabiblend agad. Ito naman, parang parehas lang din. Kailan itong graphite ay mas makapit. Mas makapit siya. So, hindi basta-basta natatanggal. So, ang i-discuss ko sa inyo ngayon, pagkatapos natin discussin yung mga klase ng mga graphites, pencils. By the way, mayroon palang graphite, lead, no? Graphite ito. Pero lead lang siya, puro ano lang. Ayan, wala siyang wood na cover o katawan. So, ngayon, ang i-discuss ko sa inyo ay iba't ibang klase ng pambura. Okay, so basic ay ito, pencil eraser na bibili sa kung saan o kahit saan. Ito sila. Pag susulat tayo, pwede ito. Pwede yan. Sa mga light sketches, pwede ito. Mas maganda ito, no? Sa light sketches, like for instance, ay
Ayan, mga light sketches, nagkamali kayo. Ayan. Magaan na magaan lang ang pag-i-erase. Huwag mo nating kukut-kutin na ganyan at masisira yung ating papel. So, kapag magbubura po tayo, technique lang po. Kapag magbubura tayo, magaan lang. No? Magaan lang. That's why, hanggat maaari, pag nag-sketch tayo ay magaan na magaan lamang sa una. Lalo kapag may curve or bilog. Anyway, sa mga techniques doon tayo sa mga susunod na exercises. Today, I just want to present to you yung mga ginagamit kong pambura. So, una, regular eraser. Merong white, mayroong black. Minsan maganda rin itong black, no? Ayan. Okay. Pero, mas maganda po kung drawing, especially kung nasa shading part na kayo, gumamit kayo ng tinatawag namin na kneaded eraser. A kneaded eraser ay para siyang bubble gum. No? So, pagka bumili kayo nito, kulay light gray siya. So, ito kasi gamit na wala akong stock ng brand new. No? So, since ito ay nagagamit na, kaya ganito na ang kulay. So, ito naman, para siyang clay. Ayan, para siyang clay. Ayan. So, pwede siyang i-shape sa paraan na gusto ninyo. Kung gusto niyo lang burahin sa part na ito, pwede. Okay. Ganyan na. So, ayan. So, kung magbubura, hindi kagaya nito, na kinakailangan mo iganong-ganon pa. Ito naman, pagkabubura natin, o magbubura tayo, kinakailangan, ay ganyan lang. Parang dinidikit-dikit mo lang siya na magaan. Pero makikita po ninyo, wala kang makikita ang nakakalat na o makalat na part, no? Kasi dumidikit sila doon sa mismong clay. O parang clay. It's a rubber actually. Kneaded eraser. Okay, so ito, nire-recommend ko kapag magsi-shading na kayo, ay mahalaga itong kneaded eraser. Marami namang nabibili na ito. Pwede sa Shopee, type lang ho ninyo. Hindi ako magre-recommend ng kahit anong brand. Faber-Castell siguro maganda po. Ito Faber-Castell ito. So maganda po ang kneaded eraser. Marami pong gamit ito. Meron din yung electric eraser naman. Maraming klase ng eraser, pero ito kasi ang most available sa market. Tsaka to, mga ganito. Ordinary lang, pwede naman kahit anong klase ng pambura. Pero bakit kinakailangan natin ng kneaded eraser? Kasi nasi-shape nyo to kung kailangan yung matalas, no? Kailangan nyo na manipis na klase ng highlight. Kagaya nito, halimbawa lang, at kailangan ninyo ng medyo matalas lang na part. Ayan. Especially kapag gagamit na kayo ng mga blending materials. Okay. So, bago natin ito. So, gusto ko lang ipakita sa inyo paano ginagamit ang kneaded eraser, no? So, iba't ibang klase ng blending tools. So, ang unang-una ay blending stump ang tawag dito. Ito ay different sizes. May malaki nito, may maliit. So, ang nasa akin maliit kasi usually ginagamit ko lang ito pang align. So, ganito yan. Yung nilagyan ko kanina ng graphite, yan, i-blend ko siya. Mas makukontrol mo kasi ito. Okay. Ito naman ay yung isang klase, no? Nabibili lang ito sa Shopee.
Nakalimutan ko yung exact na pangalan nito. Pero ito din ay ginagamit din namin na pang blend. Bakit natin bini-blend? Para matanggal po yung bakas ng pencil hanggat maaari. At may kalat natin na maganda yung ating graphite. Sa panulat na lapis, hindi mo to magagawa kasi hindi kakapit. Kaya graphite ang ginagamit natin kasi mas makapit siya. So, ayan. And then, kapag mag-highlight tayo, yung iba naman, kung walang-wala talaga, pwedeng bulak na lang. Pero ang bulak kasi sumasabog kapag hindi ka marunong mag-control. Ayan. Hindi siya ganun kaganda, no? Yung hagod. Pwede rin brush, pero piliin nyo yung medyo malambot. Kaya lang, minsan, maganda ito sa charcoal, yung mga itong synthetic na brush, maganda ito sa charcoal. Pero sa graphite, aywan ko lang kung ano. Pero, mas may re-recommend ko sa inyo na gumamit na lang ng kung ano yung mas available dyan, na alam ninyo mas makukontrol ninyo. Ayan. So, ang graphite o ang needed eraser, mag-highlight kayo. Pwede yan. Ayan. Ayan. Kung kailangan nyo pa ng matalas na matalas, i-shape lang ninyo na ganito. Ayan. 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 Ayan, kagaya nito yung reflected light sa baba. Ayan. May shape mo siya. Pero kung itong gagamitin mo, syempre, kung ito naman meron sa inyo, syempre, yung pinakamatalas na part ang gamitin ninyo. Pwede yan. Ayan. Kaya lang, pag napudpud na, syempre, yon medyo may problema. So, yun. Yan. Yan ang isa sa napakagandang gamitin kapag tayo magdo-drawing, paggamit po ng graphite pencil. Yan. Okay guys, siguro tatanungin nyo ako bakit napakahaba nung aking ginagamit na yung lead ng graphite, ano? Hindi ba yan napuputol? Yan ang magandang sagutin natin na tanong. Basta hindi po ninyo gaanong ididiin pag nagdo-drawing o nagsi-shading kayo. Pero ano nga bang kaibahan ng graphite? Bakit mahaba yung lead, no? Kaysa doon sa ordinaryong pencil o regular pencil na maiksi ang panulat. Alright, kapag pencil kasi na panulat ay usually dapat maiksi lang kasi mas prone ito sa pagputol, ano? Tapos pangalawa, ang dinidesire natin dapat pointed siya, no? Yung bang mas kontrolado mo pag nagsusulat ka. Hindi mo kinakailangan ng tawag dito. Dapat hindi ka maputulan. Yun ang goal mo dyan eh. Dapat hindi maputol yung lead. Samantala sa pagdodrawing, bakit mahaba ito? Para po sa tingin ko ay mas makontrol natin. Una, ang pencil na panulat ay ganyan ang hawak natin. Malapit doon sa dulo. While kung pan-drawing naman, dito tayo usually nakahawak.
Ibig sabihin, habang papalayo ka, pagpapalapit ka dito sa may dulo, padiin niya na padiin. Pero kapag palayo ka dyan, ay magaan lamang. Usually, ang mga pan-drawing na lapis ay ganyan hinahawakan. Kaya dapat mahaba po yung, ano niya, yung tasa niya. No? Para mas madali po siyang malaro. No? Eh, pag magsusulat ka, hindi naman ganyan eh. Dapat pag nagsulat tayo ay malapit yung kamay o yung daliri natin doon sa lead, no? Para mas makontrol natin yung ating panulat. So, para sa akin, preference ko to. Mas gusto ko pag pan-drawing na pencil ay mahaba yung lead para pag malayo, kahit malayo man yung aking kamay doon sa lead, ay madali ko lang siyang makontrol, no? Pag nag-i-sketch. So, kahit ipahiga ko yung lapis, ay pwede, no? Pwede siya kahit nakahiga yung pencil. Hindi siya kinakailangang ganun ang hindi siya kinakailangan tayo. So, I prefer na ito ay ang hawak natin nasa gitna, no? Para magaan lang siya at madali-daling kontrolin kahit pa mag-straight line kayo. Kahit pa mag-curves kayo, mas madali siyang kontrolin. O kahit bilog pa, mas madali siyang kontrolin. Yung iba kasi dito hinahawakan, ako nasasakal po yun. Hindi ka makakapag-guhit ng straight niyan. Kahit ako hindi ako makaguhit ng straight. So isang tip yun, mga kababayan, na mas maganda kung nasa gitna ang hawak natin. So, ano nga bang ginagamit kong pantasa? Regular cutters lang po. Usually ganito. Bakit hindi ako gumagamit nito? Pwede po ito sa panulat, ano? Pero sa pan-drawing usually, ito ang karamihang gamit namin. Kasi mas nakokontrol namin paano tasahan yung lapis, no? So, yun lang mga kababayan. Salamat po. Yun lang. So guys, hanggang dito na lang muna. Huwag kakalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell icon para wala kang ma-miss na video. Sama-sama tayong maglakbay sa mundo ng sining. Marami pong salamat. God bless you.